Si Arya Lea, nasa kabilang linya niya, ang balita niya ay ang controversial, controversial, ay, Controversial ba yan? o nakalito? nakakalito ba? Yung ilang bayan sa Nueva Ecija, nagkansela ng klase ngayong araw, Miyerkules, Setyembre 4. Ayan. Tapos yung iba, talagang nagdire-diretso na may pasok. Na. Ang balita, tinutukan ni Arya Lea. Arya Lea, pasok. Ayan, maulan na tanghali po sa ating lahat, sa mga tagapakinig sa radyo natin Gimba at sa lahat po ng nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Bunsod ng patuloy na pag-ulan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija at binaha ilang lugar, nagkansila ng pasok sa mga paaralan, pampubliko man ito o pribado. Isa na rito ang bayan ng Talavera na kung saan ay nagbaba kagabi, Setyembre 3, ang kasalukuyan ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas sa kanilang bayan ngayong araw ng Miyerkules para na rin sa kaligtasan ng mga estudyante. Ganon din sa Central Luzon State University ng bayan ng Muñoz. Habang sa lungsod ng Cabanatuan ay may pasok na ngayong araw ang lahat ng antas, pampubliko at pribado. Maliban sa mga paaralang ginagamit bilang evacuation center, kabilang ang Lazaro Francisco Integrated School at ang Cabanatuan City Senior High School. Habang dito naman sa bayan ng Gimba ay may pasok na rin ayon kay Mayor Doc Dito Galapon, nang makausap natin kagabi, Setyembre 3, hindi na siya magbababa ngayong araw ng suspension ng klase. Mapapribado o pampubliko man ito, lalong-lalo na sa hindi naman apektado ng baha. Arya Lea para sa Balitang Lokal, radyo nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Ano ba kasi yung ibinaba na advisory o utusan ni Governor Oye Umali? Parang pinaubaya na yata ito sa sa mga local government, yung mayor at saka yung mga kapitan kasi nga may mga bayan na hindi naman talaga lahat ay binaha kundi isa, dalawa, tatlong barangay lang. Parang ano yung statement to ni Governor Oye Umali? Ito, ako basahin ko na lang. Ito sa akin. Nasaan na ba? Ito. Kasi maraming nagtanong parang nakalito eh. Ayon sa ulat ng DepEd Nueva Ecija, may mga paaralan sa ating lalawigan na lubog pa rin sa baha sa mga oras na ito. Gayunpaman, bumubuti na din ang panahon sa ibang bahagi ng ating probinsya. Kung kaya't ibinibigay na sa mga lokal na pamahalaan ang diskresyon sa pagsuspinde ng klase bukas o yung in this case ngayon na. Araw na to. Ika-4 ng Setyembre 2024. Ayan, mag-ingat po tayong lahat. Yan ay sa official Facebook page ni Governor Aurelio Umali. Ngayon, tinanong din natin si Mayor kahapon. Sabi naman niya ang recommendation ng DRRMO ay may pasok na kasi tag-ulan naman talaga. Pero yung mga talagang binahang lugar, excuse. Allowed sila na hindi pumasok kasi nga paano ipalulusungin mo sa bahay yung mga bata. Hindi pala sila ang mga estudyante pala ay ang mga bata palang 12 years old pababa ay hindi pwedeng uminom ng doxycycline para sa leptospirosis. Kasi umikot ako kanina, galing ako sa Gimba East at Gimba West. Nakausap ko yung dalawang bisor natin, si Doc Mario Kiambao at si Doc J. Lagasca. According to them, wala naman problema sa mga schools kasi nag-confirm sa kanya yung mga principals sa kanila na okay naman sila. No? Kaya may pasok. Kaya may pasok. Yung mga talagang, yung mga hindi pinayagan ng magulang, for example, ay meron naman daw mga modules, binibigay naman na raw yun sa mga bata. So, yun na yung aaralin na talagang hindi kayang pumasok sa eskwela. Meron daw dito yung bridge, yung tulay sa Santa Ana, nakalimutan ko yung isa pang lugar. Santa Ana o Kaming? Hindi, meron pang Santa Ana at meron pang siyang pinanggit na isang lugar. Partida. Parang gano'n, dos. Partida dos. Parang gano'n. Yung meron daw tulay doon na tumataas ng tubig. So, yung mga bata na, syempre, natatakot tumawid, merong iba na hindi na pumasok. Pero, safe yung mismong school.
Ganon. Pati dito sa Gimba West, yung mga inaasahan nga daw nila na magbaha itong si Doc Mario, sabi niya, nagpandayan at saka yung isa, kalimutan ko yung... Manaksak. Oo, na inaasahan niyang magbaha kasi dating nagbabaha yung mga eskwelahan. Hindi daw nagbaha. Oo. So, thank God nga naman kasi at hindi apektado yung mga schools kasi once na syempre apektado yan, pipilitang magsuspinde, di mababawasan yung kanilang number of days na ipinapasok. Ngayon, yung mga principals din pala ay meron din kapangyarihan na i-suspend. Or i-convert siya into modular. Napansin mo yung statement ni Gov. Oye. Ayon sa DepEd, di ba? Yung sa division. O dito naman sa si Mayor, hindi yan po pwedeng basta-basta mag-suspinde ng klase without due consultation doon sa mga supervisor ng mga eskwelahan. Mismo. Ganon. Ayun. O, dyan ba sa inyo, Arya Lea, nagsipasukan ng mga bata? Yes po, sa amin po, half day lang kasamang G, pati sa Makatchatwit, half day lang yung mga elementarya. Ngayong hapon wala nang pasok, pero ang high school maghapon. Bakit walang pasok sa hapon? Baka naman modular lang. Baka sa hapon mag-module sila. Lumalakas kasi ang ulan, kasamang G kaninang umaga, medyo walang ulan, ambon-ambon lang. Pero ngayon, tuloy ang ulan, kaya half day lang yung mga bata. Okay. Magbigay nga rin tayo ng update doon sa yung mga apektadong pamilya kasi nakakuha tayo ng report. Apektadong pamilya saan? Sa baha, sa kay Enteng. Nasa 1,512 families na pala. Yung apektado ng Tapos baha. Tapos yung nabigyan ng ito yung mga ibig sabihin hindi lang palayan yan kundi yung mga residential. Residente to, oo. Mga residente. Iba pa yung report ng palayan. Tapos nag-evacuate ba sila? Meron yung isa lang na evacuee na nadaganan pa daw ng puno. Meron pang ganung situation. Di syempre lahat ng nabahaan niya, naghahanap yan ng hindi, ano pala to? Suporta. Merong evacuees, 5 pamilya from San Roque. Nasa evacuation center na. At meron din na damage na bahay sa Manaksak at saka sa Cavite, tig-isa. Tapos meron na ring umuwi from Cavite. Tapos, yun nga, yung 1,512 families na sa 8 barangay yun. Agkano, Bulakid, Kaingin Tabing Ilog, Cavite, Manaksak, Santa Cruz, Sinulatan, San Roque. Tapos ngayong araw na to, aarangkada yung 500. Actually kanina nakasit in ako rin sa kanilang department heads meeting. Nagkaroon ng changes dun sa bilang kasi nagkaroon ng adjustment sa presyo. Oo, ng mga biniling mga food packs at mga hygiene kits. Tapos so parang more or less 400 plus. Pero tinatry pa nilang i-adjust. Mabuo yung 500. Mabuo yung 500. Pero paano yan? Mahigit pa lang 1,000 yung yung ngayon napag-usapan din affected. Kanina yung mag-supplemental para sa remaining at para sa additional na stockpile. Kasi since tag-ulan, so most dapat likely meron, may mga incoming pang mga dapat servan ng ng mga relief. Tapos kausap ko si Ma'am Clarice kanina. Tinanong ko kasi yung mga standby natin na mga sa provincial at saka sa Central Luzon. May mga standby tayong mga food packs. Oo, mga relief goods. Sabi ko natatap ba yun? Sabi ni Ma'am Clarice, tawag dito, naipadala natin yung para sa Karina, pero hindi pa daw yun nai-release. Oo, nai-release. So, basta't lagi daw siya nagpapadala ng report. Ngayon, pag dumating yon, kung hindi na kailangan, nakastock din para sa mga susunod na mga calamity. So, hindi rin, kasi, syempre, kailangan namang ibawiin nila yon. Kasi tapos na yung Karina, tapos na yan, bakit ibibigay? Ibibigay pa, may report diba? Dapat yun talaga. At saka, sabi ko, parang replenishing na lang din. Dito sa Gimba, wala rin kasi daw dito na naka-assign. Sa probinsya lang daw talaga yun at saka sa Central Luzon. Oo. Tapos, sa warehouse. Ngayon, nagkakaproblema.
pagka nag-stock daw ng madami, kasi yung pinaglalagyan ng ating stockpile ay dito lang sa Garampil Building at ang kaya lang ay 500. Ngayon, kung magi-stock ng 1,000 hanggang 2,000 food packs or hygiene kits, walang paglalagyan. Kaya iyon rin yung isa sa mga bagay na talagang kanina ay kinailangan na talagang itayo. Yung warehouse. Hindi lang para sa food packs kundi para din sa mga binhi na pinapadala dito para sa DA, yung mga at iba pang mga dapat na i-warehouse. Ayun. So, meron ding nakikita nila yung mga problema at pangailangan. Oo. Tas yung ito mag-update na rin tayo ron sa sorry. Doon sa nakakuha tayo ng partial report din for yung mga yung lupa, yung mga agriculture, total na ng ang apektado na palayan na area, no? Yung standing crop ay so report na ng DA yan, from MAU, ay 609 na hectares. Oo, at 7,100 hindi. Hectares, hindi pala. Sorry. Baka naman number of farmers ay 609. Ang hectares ay 7,150.78. Ayan. Sabi ni Mau kanina, 19 yung maturity na, 19 barangays. Yung malapit ng anihin, no? 'Di ba? Kasakit sa dibdib noon. Tapos 9 na barangay naman yung nasa reproductive stage, yung milking, tapos 7,000 yung nila. So total yan ay 17.26. So according to bakit parang kalaki ng hectarage sa 609 na farmers? Yan ang na-report. Ano yan? 28 na barangays. I-divide mo nga yan. 7,000 divided by 609 farmers, kung yan ang data nila. 11. Ba't kalaki? Oo nga, no? Bakit? Baka nagkamali baka naman lang 700 hectares lang. Nagulat ako natin. Bawat isang isa ka 11 kaya nga hindi kasi question ko kung may ni-report na 609 farmers. Hectares yung nasa heading Sige, i-ano na lang natin yan. Sige, i-ano na lang natin. Partially damaged. Teka. Meron ding ibang information dito. I-confirm na lang natin. Pero, ayun. Ano kaya itong total na to? Anyway, so yun. Tapos, galing din tayo ng health kanina. Yung doxycycline ay dire-diretso yung pamamahagi. Merong mga sa mga areas na binaha, na mahagi na sila ng doxycycline sa mga barangay halls. Tapos, ang bawat isang BHW ay binigyan nila ng bilang doon sa sakop nila. So, for example, purok, isang BHW, isang purok. Yun yung bilang nung tsaka yung miyembro ng pamilya doon. Kaya dapat talaga uminom na, lalo na kung talagang sumusuong sa baha. Para, in fairness naman, wala pang nadadagdag na kaso ng lepto, 7 pa rin. At isa nga yung namatay na yung ating mortality from makapabillag, if I'm not mistaken. Ayun. Sige, yun. Tapos, dire-diretso yung monitoring ng ating MAU. Tapos merong progress report. Tapos siguro daw in 1 to 2 days or 3 days maybe, makakapag-submit na sila ng final report sa region at saka sa central office. Para, inaantay din nila kung magkakaroon ba ng intervention. Sige. Ayun, sige.